natin dyan. 7:01 na ng umaga. Samahan niyo kami sa loob ng 45 minutes na pagsasama ngayong umaga upang pag-usapan at talakayin ang mga napapanahong issues. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ang mga hot issues na tiyak na kabupulutan natin ng aral at kaligayahan. 35 minutos, 45 minutes na pag-usapan ng mga malagang usapin na may kinalaman po sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero syempre, bago ang lahat, sabay-sabay po muna namin kayo babatiin ng Good morning, boss! And of course, mga boss, December na! Happy Tuesday! And of course, Jules, how many days to go before Christmas? 24 days to go before Christmas! Yay! Alam mo, may nagbago sa set natin. Kung napapansin mo, no? Namumula. Nadagdagan tayo ng mga decorations. And of course, meron tayong, of course, hindi kompleto ang Good Morning Boss Barkada without Carby Salvador. Good morning, Good Carby! Barbie! December na, yung regalo ko sa inyong apat, ha? Ay, akala ko ikaw yung may regalo sa amin. Oo, marami. Nagdivisorya ako ng weekend para sa inyo. Lilista na namin direct. Ikaw ngayon lagi nang iinggit sa amin eh. Kain ka ng kain dito sa Good Morning. Ayan, yan. Okay. Alright, syempre, marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Importante rin pag-uusapan natin ang mga napapanong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment! Alright, kung matatandaan natin, kahapon po ay holiday. Pinagdiriwang natin ang, of course, kapanganakan ni Andres Bonifacio, November 30. Kung titingnan natin, Jules, no, talagang maganda yung nangyari dahil talagang tinitingnan nila at na-appreciate nila lahat ng ginawa ni Andres Bonifacio. Balikan lang natin ng konti ang history. Si Andres Bonifacio po ang Supreme Leader ng KKK at gusto niyang tawagin ang Pilipinas bilang Katagalugan Republic kesa Philippines dahil galing daw ito sa mga Spaniards, sa mga Spanish. So siya po ang namuno upang labanan ng mga Spaniards. Alright, kaya naman kahapon nagpahayag ng mensahe si Pangulong Aquino na hinihimok niya ang lahat ng mga kababayan natin na tularan ang katapangan ni Bonifacio dahil nga si Bonifacio sa kanyang katapangan sa pag-lead nga dito sa revolusyon kontra sa mga Kastila, mag-ambag umano sa pagtulong sa bayan ng gawin ng ating mga kababayan sa ngayon. At syempre, tularan natin ang katapangan sa pagdepensa sa Pilipinas sa lahat ng pagkakataon. At aniya pa, ang late revolutionary o si Bonifacio raw ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga kababayan natin ngayon. At kung patuloy daw natin gagawin ito, kaya nating i-transform ang bayan natin mula sa korupsyon kung lahat tayo ay magkakaisa. Kaya naman muli, happy 152nd birthday kay Bonifacio. Alam mo, pinag-usapan din yan, bakit daw ginugunita yung, yung birth kesa daw yung sa kamatayan nila. Bakit daw? Bakit? Yun nga tinatanong ko kay Jules. Well, ako sa tingin ko, kasi syempre, sa kapanganakan nila, dahil sa kanila, dun nabuhay yung mga bayani natin. At syempre, sana sa ngayon, kahit more than a century na ang nagdaan, sana patuloy pa rin yung pag-alab ng paglaban natin para sa kalayaan sa ating bayan. At syempre, si Andres Bonifacio ay tunay nga talagang inspirasyon at magandang ehemplo, lalo na sa mga kabataan at henerasyon ngayon. Alright, moving on. Ito siguro pag-usapan natin yung about sa climate change na nagaganap sa Paris. Ang ating pong Pangulo na si Pangulong Benigno Aquino ay asa Paris, France para po makibahagi sa isinasagawang leader event ng United Nations Framework. Ayon po yan kay PCOO Secretary Sonny Coloma. Ang pagpunta ng Pangulo sa pagtitipon ito ay pagpapakita ng pakikisa sa iba pang mga bansa sa pagtugon sa mga hamong dala ng climate change. Aljo, nagsalita na ang Pangulo o nagpahayag lang ating Pangulo about this. Kung maalala, isa-isa pong mga leaders from different parts of the country nagbigay din ng kanilang speech. How about our President? Kasi ang Pilipinas, the Philippines is a climate vulnerable country. Dinadaan tayo ng mahigit 20 bagyo kada taon. So dapat paigtingin pa ang climate change, adaptation, and mitigation program ng ating pamahalaan. Mitigation siguro, pag-usapan dito, dapat maging seryoso ang pamahalaan sa pag-reduce ng carbon dioxide emissions dyan sa EDSA. Dapat malaki ang role dito ng LTFRB at ng LTO na hindi na mabigyan ng franchise sa mga luma at mga nagbubugang maitim na usok na mga sasakyan. Ang sasakyan dapat roadworthy dapat yan and environment friendly, pero tila ningas-ugol nga no ang ilang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon ng kanilang trabaho. Police power po na nakasaad sa ating saligang batas.
at i-decentralize ang Metro Manila dahil napaka-congested na Metro Manila. Nakikita natin kanina, balita nga sa Manila Bay, brown na yung usok, smog. Dahil nga sa usok ng mga sasakyan, pati mga factory. So, nandito na lahat. Malaki ang dapat natin magkaisa tayo upang sa ganun matugunan natin yung adaptation, adjustment. Isa din dito yung relocation, ng permanently relocation permanent relocation ng mga residenteng nakatira sa mga delikadong lugar kung saan talagang madalas tamaan ng mga bagyo at iba pang mga natural calamities. This is really alarming kasi kung matatandaan na itala po ang Pilipinas bilang fourth most vulnerable country when it comes to disasters and calamities, dapat hindi lang full force effort from the government but also pati yung mga netizens, meron tayong full cooperation. Tayo po ay makisama on how to take good care of our environment and there are so many ways on how to mitigate climate change dahil ito yung paulit-ulit na nating pinapaalala sa lahat na matitigas pa rin yung mga ulo na gumagawa pa rin ng mga bagay na nakakasama po sa ating kapaligiran. So sana tayo po ay magkaisa tulad ng sinabi ni Aljo kanina upang maging maayos ang lahat. Alagaan po natin ang ating Mother Nature. Pero Alright. Aljo, gusto ko lang idagdag yung sinabi mo about doon nga sa carbon. Sabi sa atin ng ating kalihim na si Karil sa Nicoloma, kumpara naman daw po sa ibang mga bansa, ang greenhouse gas emission ng Pilipinas na nasa 0.3% lamang mula 1990 hanggang 2010. Ang dahilan daw nito is yung mga renewable energy Yes. Marami tayong ganyan. at iba pa. Alam mo, dahil Pasko, gusto ko lang i-share ha, nakita ko sa sa internet, merong mga solar-powered Christmas lights. Oo, So makakatulong ito, 'di ba? Syempre iwas gamit ng electricity. Makaiwas 'yun para 'di ba, hindi na tayo makisama pa para makasira sa kapaligiran o 'di ba? So, meron ng mga solar power. Pero last na, para lang syempre mas ma-appreciate ng mga kababayan natin kung ano ba yung tungkulin ng Pilipinas dito sa COP sa Paris. Kasi kung maalala natin yung pagbisita ni President Francois Hollande dito sa Pilipinas before, sinabi niya the road to Paris starts in Manila. So ibig sabihin, pinapakita lamang dito ng Presidente ng France na talagang mahalaga yung tungkulin ng Pilipinas. Kasi nga, tayo yung unang naapektuhan sa lahat ng mga emissions sa mga developed countries. Pilipinas at yung mga karatig nating bansa sa Asia ang naapektuhan ng mga delubyo. Alright, so ngayong umaga marami pa rin tayong mga live discussions at interesting topics sa pag-uusapan. Jules? Alright, unang-una, pag-uusapan po natin ang PUP Advertising Congress 2015 at may makikilala tayong isang virtual artist. Papanoodin natin ang ETC at kaya dito si Direk Harvey dahil meron tayong cooking master. Yay! At syempre, maaari nyo kami mapanood by live streaming, ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya mga boss, dyan lang kayo dahil magbabalik pa po ang Good morning, boss!